Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang ginawa nga kay Ka Eric at kay Dr. Lorin Badoy. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang bistado nga kung sino nga ba talaga ang nasa likod, kung sino nga ba talaga ang mga mastermind sa mga kabalbalan na ginagawa ng mga kongrehista na ito na talagang nagsama-sama pa sila para pabagsakin si Ka Eric at Dr. Lorin Badoy. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang wala na nga ba talagang matinong opisyales kung di natatapalan lahat ang kanilang mga ulo at talagang nabibilog na nga sila sa pera. Dahil kung titignan natin ang namumuno nga naman sa atin at lalong-lalo na si Lisa Smugs na ito at si Kuting ay talagang pinapakita nila at harap-harapan na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya talagang tinutularan nga ng mga tulongges na mga kongrehista at mga senador na ito. Kaya naman ang matitinong mga congressman ay talagang pinaglalaban pa rin ang katotohanan. Marami na nga mga lawyer, marami na nga talagang mga abogado, lalong-lalo na ang sumusuporta kay Ka Eric at kay Dr. Lorin Badoy. Dahil kung titignan natin at pag-aaralan nga raw mga kaibigan kung babalikan ang video na sinabi ni Ka Eric na nagtatanong lang naman kung saan napunta ang 1.8 billion na travel expenses at paano ito nangyari na mapa hanggang ngayon ay hindi pa pinapakita ang resibo. Kaya naman talagang hindi nga titigilan itong si Romualdez na ito, Lisa Smugs at ng mga kasamahan niya hanggat nga hindi sila nagpapakita ng patunay sa kanilang travel expenses. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Joint Resolution, Mindanao Indigenous People Youth Organization or the MIPYO or the Mindanao Indigenous Peoples Council and Elder and Leaders or the MIPCEL. Ayan po mga kaibigan. Ito na po ang kanilang joint resolution. Basahin po natin guys para maintindihan po natin yung mga hinaing po nila. Okay, patungkol po sa pag-detain ni Caselis at kay Dr. Badoy. Ano ko lang sa inyo mga kaibigan, no? Ito pong mga eyepiece guys, 'di ba? Alam niyo naman yung mga eyepiece, 'di ba? Yung mga lumad. Malaki pala ang naitulong diyan ng NTF-ELCAC mga kaibigan. Lalo na po si Dr. Badoy po tsaka si Ka Eric, malaki po ang naiambag nila diyan guys. Kaya galit na galit po sila sa Kongreso. Ito po, basahin lang natin guys ha, para po meron po tayong source. Ang sabi dito sa kanilang joint resolution, whereas, no? Ka Eric, Celis, and Lorraine. Nababasa nyo ba mga kaibigan sa screen nyo? O, palakihan po natin. Ayan po. Basahin nyo na lang guys ha. Para meron din kayong source. Ayan. Ang sabi dito mga kaibigan, where Jeffrey Caceres is contempt by the Congressional Committee on Franchise and later on detained. No? Jeffrey Caceres is for posing a question regarding the budget for travels of the Speaker of the House during their program in the SMNI network and Lorraine Marie Badoy for allegation for not telling the truth on the advertisers of the said program. Diba? Nangyari na yan. Alam na natin yan. Ngayon mga kaibigan, ito po ang request nila guys, no? Ka Eric tsaka si, ito po ha, invested the title of Dato Punisingan. Ayan, which means one who possesses unwavering compassion, love and service rendered to the ICCs or the IPs, and Lorraine Marie Badoy, who also invested the title of Bay Pinandoy. Ayan, a brave woman who speaks with the authority last April 29, 2022 in Davao City by the Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders for the services and their work as host of Laban Kasama ng Bayan program in the SMNI, where they delegate each Friday as IP Day, tackling issue related to IP concerns. So ibig sabihin mga kaibigan, marami po talagang naitulong
laban kasama ang bayan, guys, no? Na ang host po sila si Ka Eric tsaka itong si Miss Lauren Badoy. Napakaganda po talaga ng kanilang programa, guys. Kaya malaking bagay po ito, mga kaibigan, at malaking kawalan din, no, na na-detain po sila ng walang katuturan. 'Di ba? Alam naman natin 'yan, mga kaibigan, 'di ba? Na-detain po sila, guys, or na cite in contempt sila dahil po nagsasabi sila ng totoo. Hindi naman sila na cite in contempt dahil nagsisinungaling sila. Dahil meron pong mga katibayan 'yan, mga kaibigan. Kaya itong mga lumad, guys, gumawa po sila ng joint resolution para po palayain itong dalawa. Dahil hindi po makatarungan, mga kaibigan, ang ginawa po ng Kongreso. Diyan po mag-uumpisa na talagang ang mga tao magagalit po, mga kaibigan. Huwag po nilang antayin yun. Kasi pag yan, napuno na talaga, guys, sasabog po ang mga tao. Yari po yung Congress na yan. Dahil ang ginagawa nila, mga kaibigan, parang ino-oppress nila pag ikaw ay nagsasabi ng totoo. Pag meron kang tanong, ayaw nila. Ayaw nila nagtatanong. Di ba? Bakit ayaw nila may nagtatanong? Dahil mahuhuli sila or mabubunyag yung mga tinatago nila dyan sa kamera. So, yun po, mga kaibigan, no? Pinakita ko lang sa inyo, guys, para po meron po tayong source. Ayan, no? Ito po, basahin na natin yung pinakadulo, ha? Para hindi po tayo umano. Total, nababasa nyo naman, mga kaibigan. Ang sabi dito, guys, whereas in Mindanao, the Indigenous People Council of Elders and Leaders and Mindanao Indigenous Youth Organization, after viewing the video and said committee hearing, believes that there was no violation. Ito, ha, makinig kayo mabuti. There was no violation done by Jeffrey Ka Eric Almendras for asking the question, and no basis for Lorraine Marie Badoy to be cited in contempt and later detained. We appreciate and find no wrong if two hosts of Laban Kasama ng Bayan are passionate in serving the country and asserting the right of the public to information on public officials, including the Congress. Wala po silang nakitang violation. Kaya po sila gumawa ng joint resolution, mga kaibigan. Isa ito sa mga legal remedies para po pakawalan itong si Ka Eric at saka si Doktora Lauren Badoy. Kailangan pakawalan kaagad nila yan, kaagad-agad, no? Uli bukas, dapat bukas or sa Monday pakawalan na po sila. Dahil hindi po pwedeng lumampas ng 3 araw yan. Wala naman silang kasalanan, eh. Sige, kung gusto nyo silang i-penalize, no? Bigyan nyo silang penalty. O sige, i-detain nyo pero 2 days lang, 3 days lang. Para lang masabi na na-penalty sila. Pero wag nyong ikulong ng matagal. Wala po silang kasalanan dito, guys. Wala po silang violation. Ito na, oh. Gumawa na sila ng joint resolution. Resolve further to call on the indigenous people nationwide to express support and solidarity of the two invested personalities, Jeffrey Ka Eric Celis, Dato Punsiningan, and Lorraine Marie Badoy by Pinandoy, and call for their immediate release from detention. Ayan po, sabi nila, nagbabanta na po ang IPs, mga kaibigan. Immediate release from detention. Ayan ha, sana po nakikinig kayo, Congress. At sana po, bigyan nyo ito ng concern. Huwag nyo itong iwalang bahala. Dahil pag ito'y nagalit, tandaan nyo, guys, Mindanao to. Mindanao to, mga kaibigan. Ito po ha, permado na yan. Pakita ko lang sa inyo na permado na po ang joint resolution. Ito po yung nakahain na po, mga kaibigan, no? Ito po, yan, no? Resolve further and call on the indigenous people nationwide to express support and solidarity of the two invested personalities, Jeffrey Ka Celis or si Dato Puninsingan at si Dr. Lauren Badoy by Pinandoy, and call for their immediate release from detention. Permado po yan. Ayan, basahin nyo. Tingnan nyo sa screen nyo, permado na po yan, mga kaibigan. Ano pa? Ano pang gusto nyo, Congress? Ha? Sino pang gusto nyo? Huwag nyo nang antayin, Congress. Please, huwag nyo nang antayin. Ito na po ang katibayan na mayroon na po talagang nagagalit. At hindi lang yan, marami na pong nagagalit, mga kaibigan. Marami na pong lumabas ngayon. In fact, pati ang Senado po,
I mean, sa Senado, merong mga tutol dyan, pero meron pong nagsusupport dyan. Katulad nito mga kaibigan, pakita ko lang sa inyo. Ito po, no? Ayan po, Senator Bato. Ang sabi po ni Senator Bato mga kaibigan, contribution ng SMNI kontra insurhencia. Kilala ni Senator Bato de la Rosa. Kinilala ni Senator Bato de la Rosa. Tama yan. Tama po ang sinabi ni Senator Bato. Malaki po ang naitulong ng SMNI. Sus, Mario Josep naman. Hindi ba kayo nanonood ng SMNI? Ha? Kayo dyan nasa Kongreso? Hindi ba kayo nanonood ng SMNI? Malaki po ang naitulong yan. Lalo-lalo na po sa kampanya ng Uniteam. Di ba? Mr. President, asan ka na? Hindi ka pa nagpapakita. Oh, ngayon, ang sabi po ng Senator Bato, basahin po natin. Baka sabihin naman nila, gawa-gawa lang natin. Hindi po to edited, no? Ito po'y galing po talaga sa mainstream media. Ang sabi po ng Senator Bato, sa gitna ng nanganganib ang prangkisa ng Sunshine Media Network or International SMNI, dahil sa investigasyon sa Kamara, ay kinilala naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kontribusyon ng SMNI sa nation building. Malaki po ang naitulong ng SMNI sa nation building. Di ba gusto nyo ng nation building? Ngayon, kung magpapakulong kayo na magpapakulong ng katulad ni Ka-Eric, hindi po yan nation building. Jesus Mario Josep naman. Hindi po yan nation building ang tawag dyan. Ang tawag dyan, ino-oppress nyo ang tao. Kung gusto nyo ng nation building, pakinggan nyo ang mga sinasabi ng tao. Dahil nagtatanong lang naman po si Ka-Eric, ulit-ulitin nyo ang video, nagtatanong lang po yung tao, anong nangyari sa 1.8 billion na di umano'y travel expenses po ni Tambaloslos. O, ang sabi po dito mga kaibigan sa balita, sa isang ambush interview, sinabi ni Senator Bato na ang SMNI lamang ang natatanging istasyon, ha? Ang natatanging istasyon mga kaibigan. Galing po ito kay Senator Bato, ha? Hindi po galing sa akin to. O, ang SMNI lamang na ang natatanging istasyon sa bansa na walang takot na lumaban sa local communist terrorist group na CPP, NPA, NDF. Naniniwala po ako dun, guys. Agree po ako dun. Wala pong ibang istasyon dyan. Kayo, tanungin ko kayo, meron ba kayo napapanood ng mga ibang pang mga station or mga network na nakikipaglaban sa mga CCP, NPA? Wala po. Lahat sila bias, lahat sila bayad. SMNI na lang po ang natitirang istasyon na talagang tinutugis po itong mga makaliwang grupo. Lalo-lalo na yung mga nakapasok sa Congress na ginagamit ang pera ng bayan. Dapat magpasalamat tayo sa SMNI. Bakit kailangan sila ang gagawin nating kontrabida dito? Hindi naman natin pwede i-compare ang SMNI sa ABS-CBN eh. Dahil ang ABS-CBN po mga kaibigan, talagang naninira yan ng administrasyon. Hindi lang. Marami po silang violations ng mga panahon na yon. Isa na dyan, yung prangkisa nila, pasuna. At yung tax din nila mga kaibigan. Marami din silang problema sa tax. Ang SMNI po wala. Sinisilip nyo lang SMNI dahil po sa sinabi po ni Ka-Eric. O, sabi dito ni Bato, giit ng mambabatas, dapat suportahan ang SMNI. O, sabi ni Bato ha, dahil sa anyay, napakalaki nitong suporta sa programa kontra insurhencia ng bansa. Particular na sa National Task Force or the End Local Communist Armed Conflict or the NTF-ELCAC. Malaki po ang naitulong ng SMNI sa NTF-ELCAC. Lalo na po yung mga host na si Ka-Eric at si Dr. Lorraine Badoy. Na-gets nyo guys? Kaya po sinabi ito ni Senator Bato. Nawawala na naman tayo guys. Nawawala na naman tayo. Parang pinuputol po tayo mga kaibigan. Pinuputol po tayo, no? Parang pinuputol yung signal natin. Pag ang pinag-uusapan, guys, Congress, pinuputol po yung signal natin, mga kaibigan. Bakit ganun? Kanina pa yan, pag pinag-uusapan natin ng Congress, pinuputol tayo. Bakit kaya? Nako! Sabotahin na po to. Ito po, panoorin po natin, mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Dating kadre po, no? Pakinggan po natin mga kaibigan ang kanyang pahayag. Sa mga hindi pa po nag-likes dyan, nakikisuyo po kami.
Baka pwede po tayo magtuslok-tuslok, wala pong bayad dyan. Alam mo, At paki-subscribe na rin ng channel at paki-share po ang video. Maraming salamat! Ito na po! Naku, booking na dito si Tambaluslos. Okay na ba guys? Okay na ba tayo? Ipi-play ko na. Ano, okay na ba yung audio tsaka video? Paki-press 1 po kung okay na. Para ipi-play na po natin ang video. Sayang naman, ipi-play natin ang video tapos hindi nyo pala naririnig. Okay naman yung audio natin. Okay naman yung video natin. Paki-press 1 po. Maraming salamat. Bago natin i-play, press 1 muna para malaman natin. Ayun, okay na pala. Ayan, okay. Sige, ito na po, i-play na po natin mga kaibigan. Pasensya na kayo, napuputol po. Ewan ko lang ha, malakas po ang internet namin. Ang internet po namin mga kaibigan, sobrang lakas to. Pang ano to guys, pang call center na internet. Pero bakit nawawala? Ibig sabihin, sinasabotahe tayo. Mukhang ayaw nila yung topic natin mga kaibigan. Ito na po, i-play na po natin i-play na po natin guys. Ito po, ready na? Okay na? Okay, sige. Ready? parang sabi ko, ito ba yung gusto nating peace, no, nation building with a whole of a nation approach? Ito ba yun? Parang ang layo, parang ibinabalik nila yung sitwasyon kung bakit mayroong nagre-rebelde kasi ang gobyerno mismo, ang nilalayo niya yung loob niya sa tao. Sa ginawa nila kay Eric, parang uulit yung kasaysayan na dahil ikaw yung gobyerno, ikaw yung hierarchy, ikaw yung mataas, kayo sumunod. Hindi pwede yun. No, ang naglagay sa kanila diyan para patakbuhin mo ang gobyerno is yung taong bayan. Di ba? Oh, napakaganda ng sinabi po ni Car Reyes, mga kaibigan. Kaya makinig po tayo guys, no? Ito po. Tuloy po natin ang video. Regarding dun sa nangyari kay Eric at kay Ma'am Lorraine, actually napanood ko yung first hearing at saka yung second, no? Doon ako sa second na nabigla. Sa totoo lang, nabigla, nagulat, at parang natakot. Bigla akong natakot. Dahil sabi ko nga, ito, government yung nagre-represent sa Congress eh. Pero kung kay Ka Eric nangyari yun at kay Ma'am Lorraine, paano na yung mga simpleng mamamayan na umaasa, no, ng magandang ganansya sa ating pamahalaan? Kasi knowing Ka Eric and knowing Ma'am Lorraine, nandoon lang naman sila sa punto na nagsasabi lang sila ng kanilang mga nararamdaman. At tingin nila, ang pinapahayag lang naman nila nung araw na yun is yung rights nila as individual na nakasaad naman yon sa ating konstitusyon. So yung takot talagang na ano ko doon, na sabi ko, paano na yung individual na maharap sa ganon, yung malagay sa ganong sitwasyon, no? Lalo na kung wala ka talagang magtatanggol. Pwede pa lang, nangyayari pala talaga. At ang nakakabigla, ang gumagawa pa nito yung mga mambabatas natin. At baka ako lang ang tingin ko, baka yung batas is parang ginamit nila pero para sa hindi sa ikakabuti, parang nakakasama, parang ganun yung naging dating sa akin. Yes, kaya Angel, alam naman natin ang kadahilanan na yung pagbabalik loob sa ating pamahalaan. Ito ay dahil umaasa rin tayo sa pagbabago. Yes. Ano ang nakikita mo sa mga ganitong klaseng nangyayari ngayon, especially sa ipinakita ng nakarang inquiry, kung paano nila pakitunguan ang mga taong nagsasalita, ang taong mamamahayag? Nagtatanong nga lang. Nagtatanong lang. Like for example, si Ka Eric, malibang magtanong, una sa lahat, bilang isang public official, you shouldn't be onion skin. Hindi ho ba? Bakit po sa simpleng tanong lang na iyon, ay grabe na po tayo mag-react? Una sa lahat, itong ginagawa po namin dito sa Laban Kasamang Bayan, wala pong ibang hangarin to, Ka Angel, alam niyo po yan. Kundi ipakilala ang CPP and PNDF. Ano po ang iyong nakikita sa nangyaring ito? At yung inyong kadahilanan kung bakit kayo nagbalik loob sa ating pamahalaan? And the danger of what's happening now dito sa Congress, Ka Angel? Nung nakita ko yung naging sitwasyon nila Eric at ni Ma'am Lorraine, medyo iniisip ko na ito ba yung inaasahan talaga natin sa government, no, particular sa lower representative. Medyo nakita ko yung kabagsikan ng batas na pinairal nung araw na yun. Ito ba talaga yung batas na dapat pairalin sa panahon na
tayo ay dapat kasi ang pinag-uusapan doon yung ano lang ba talaga yung issue. Kasi ang intindi ko dyan, kung bakit isinalang sa committee hearing yan is yung sa prangkisa ng SMNI, di ba? Yun yung una yun yung alam ko. Nagulat na lang ako dun sa first hearing is bakit na-focus yung mula sa prangkisa doon sa episode ng Labanan Kasama ang Bayan na merong pagtatanong na ginawa si Eric, no? Tungkol nga ito doon sa travel expense. Tapos, at that moment na doon sa talent, kumantong na doon sa sahod, kumantong na doon na ipatawag na yung talent na involved doon sa Laban ng Kasama ang Bayan. So, ang naging dating sa akin, talaga, tapos na-focus na siya sa second inquiry hearing, parang ang pag-ano na yung, sila Eric na yung nakasalang nawawala na yung prangkisa issue no? Nawawala na yung issue. Parang ang naging dating sa akin is front lang yung issue ng SMNI prangkisa, pero ang target is to discredit yung si Eric mismo, siguro mas si Eric yung mismo, yung tutukan, yung i-discredit si Eric sa mga panahon na yon, and to the point na kino-question na yung hello po. Linawin lang natin. Kaya nagkaroon ng pagdinig dito sa prangkisa ng SMNI, isa yun sa mga dahilan dahil nagpapalaganap daw ng disinformation, fake news, etc. ang SMNI. At isa nga yun, kaya mula kay Eric, pinuntiryan talaga siya. At ang ating sabi nga, kung mayroong pagkakamalang isang ang korte, dapat siguro individual. Ngayon, nawawala sila. Iba-iba nga ngayon ang direction din na nakikita natin ka-Angels. Continue. Thank you. So mula doon parang si Eric na yung tina-target ng lahat Ako talaga nung napapanood ko, lalo na yung nakikita ko yung may dumuduro na. Yung alam mo, ang napakahirap na duduruin kasi yung pagkatao mo parang nawawala yung respeto nung ikaw nakausap mo as professional as politician. Ganun ba yung attitude ng isang politician sa isang tao na individual, no? Parang iniisip ko, ganito ba yung laro sa Congress? Parang hindi ako makapaniwala na bakit gigil sila sa tuwing mayroong bakit nagigigil sila doon sa mga gustong sabihin ni Eric, which is kinakat nila agad. Ang nakikita naman natin doon, si Eric is nakatungtong doon sa ano yung sinasabi ng batas pagdating sa Constitution natin, sa Bill of Rights. Di ba? Ang gusto niya ipahayag doon pa ako isa nagtataka na bakit ba kasi kailangan sabihin yung source? Nasaan naman yung secrecy ng tao at yung protection ng tao kung sino man yung source na binabanggit ni Eric, no? Kasi siguro it's a matter of discreet kasi yon. Parang kailangan mo kasi proteksyonan yung tao, lalo na kung nabanggit na kasama nyo pala sa loob yung nagpapatanong, kasi ang dating nung pinapatanong lang naman para naman hindi tayo blind sa totoong nangyayari. Kasi kino-question nila yung, halimbawa sa Congress pa lang, kinakatay mo na yung mga budget ng bawat agency, kinakatay na nila yung confidential pa. Bakit ngayon, yung bang mga budget na inil-raise ng isang source na nagtatanong na ang laki, travel pa lang nila, parang sa travel pa lang, malaki na is, bakit yan hindi nasasalang sa budget hearing? Bakit yan walang audit? Mga ganun siguro yung gusto lang namang ipaalam ng source na dinaan niya kay Eric yung pagtatanong, yung pagpapatanong. Yung nangyari dyan kay Angel, una sa lahat, public officials are, of course, they're under the principle of subject to public consumption and public criticism. Ayun, dapat hindi sila maging onion skin. Asan na pang isulto nga doon pagtatanong nga lang yun Actually, madali lang, di ba? Sinagot naman nila, paliwanag lang nila. At saka yung binasa natin, karapatan ng i-lay down mo, ipakita mo yung budget na iyon, kung saan napunta. Ang nangyari ka, Angel, mga kababayan, Miss Ina, itong inilabas ng isang mahusay din na nag-vlogger din, si Surugando Sasot, na dati rin kasama natin dito, ang nagresulta sa pagpapahayag nila patungkol sa 39 million ay lalong nabuksan ang malaking question sa mga kababayan na December na. Asaan ang 2 billion correct me if I'm wrong, 26 something million. It's 2 billion 66 million something. Yeah, 266. Pero yung natitirang 2.26. Less 40 million more or less. Yes. Nasaan na po iyon? Ayun.
Bakit hindi po natin ipakita? Buksan ang libro. At saka yung sinasabi po, patungkol savings, kinorek din to ni Sas. Hindi po savings. Ang sobra-sobrang natira 6 million, asaan na po ba ito? Savings Tatanong po lang ba po ito? tayo, ha? Oh, nagtatanong lang ha. Baka iba na naman ang isip nyo. Oh, sabi po ng isang anchor, nagtatanong lang po ha. Oh, baka mamaya iba na namang iisipin nyo. Nagtatanong lang dahil marami pong mga lumalabas ngayon, di ba? MOOE, tsaka yung sa GAA. Oh, sa mga hindi pa po nag-likes, mag-likes po tayo mga kaibigan. Maraming salamat. Wala pong bayad dyan. Libre po yan. Mag-subscribe po tayo sa ating channel at pakishare po ang video. Thank you for subscribing na Brooks. Brooks. Ayan po. O ha, nagtatanong lang ha. Once again, nagtatanong lang po tayo dito ha. Wala pong ano ha. Mamaya ha. O, ituloy po natin guys. Ituloy po natin. Yan. Savings po ba ito? Saan po? Ito po ililay down natin. Itong nakikita ko dito, ang pagtatanong ni Ka Eric, ang ginamit na instrumento para malaman ng bawat Pilipino ang budget Lalong nabuksan dyan sa Kongreso. Kayo po ang nag-lay down. Ay mas maganda po dahil inungkat nyo na po ang 39 million ay ilatag na rin po natin kung nasaan na po mapupunta. I-explain na. Malinaw naman po eh. Kung ilalatag nyo po, mga kababayan, dito po napunta, ay maniniwala. At magpapasalamat pa kami sa inyo. And ano ganun lang po kami. Franco, Ka Angel, mga kababayan, di ba? Inadmit ni Ka Eric, no, kung meron nung naging pagkakamali dun sa proseso ng pagbibigay ng impormasyon. But it's still, no, naninindigan tayo na tanong lang naman yun. Madaling sagutin. At yun, lumala ang problema kasi pinipiga nila lalo si Ka Eric imbis na makamove on na tayo. Yes. Yung pa yung gusto nila mangyari. Ngayon, tama ka. Dapat paliwanag nila yun, Franco. Pinipiga nila, i-explain nyo na lang pala. Ilatag nyo, ipakita nyo po ang libro. Yun, tapos. Saan po mapupunta yung 2.26? Oh. Ka Angel. Actually, yung pagpiga kay Eric, hindi naman na yung sa pagtatanong niya, kundi yung sa source. Exactly. Yung Also, source na yun na yun eh. Yung anuhan ko, na pinipilit nila na pag hindi niya sinabi yung source, lying si Eric. Ganun yung naging dating, di ba? Ay, ibig sabihin, gumagawa ka lang ng kwento mo, nagsisinungaling ka kasi hindi mo masabi yung source. Kaya kahit man ako yung nandoon sa katayuan ni Eric, at meron talaga akong source, hindi ko rin siya talaga aaminin kung saan galing. Kasi unang-una, ang mananatili sa isip ko noon is bibigyan ko siya ng protection. Yes. Kailangan ko siyang pang-ingatan. Kasi halimbawa, ganito, nalaman nila, kasi ang pinanggigigilan pa nung time nila hindi pala sa Congress, nasa Senate. O pag nalaman nila, anong gagawin nila dun sa tao? Tama. Yeah. Kung na dyan, Ka Angel, no, kasi natumbok din yung usapin dito sa pakikipag-alyansa, no, ng mga kilalang urban operative dyan sa Kongreso at yung kabuang laban ng ating pamahalaan sa CPP-NP, NDF. Ano naman ang nagiging pagtingin mo dito? Kasi yung sa second inquiry, naging bahagi ito kung saan si Ma'am Lorraine din ang kanilang ginisa. Oo nga. Doon sa first inquiry, nakita ko talaga si Congressman, si Teacher Party List at saka si Active Party List at saka si Kabataan Party List first inquiry. Kasi ayokong isipin ayokong dumating ako dun sa punto na idudulo ko yung utak ko na itong inquiry na to, na itong ginagawa nilang panggigipit particular kay Eric at kay Ma'am Lorraine Bando, is tulak ba to nung dalawang party list na yon sa mga congressman na humarap sa inquiry? Ito ba ay maniobra na ginagawa? It's a part of parang ako lang sa personal ko, nakikita ko yung may infiltration talagang naganap sa loob ng Kongreso. The way na the first inquiry hearing and the second inquiry hearing, hindi na wala sa focus nung yung talagang issue is. Parang nagkaroon dito ng gisahin mo to, gipitin nyo to, no? Kasi parang itinutulak naman nila yung senaryo, yung sitwasyon ng araw na yun, na ma-cite contempt talaga, na makulong yung dalawa. No, kaya lang, ang isang kino-question ko rin dito is, karapatan ba talaga ng Kongresyon na indefinite, wala kang definidong araw kung kailan mo sila pwedeng palabasin? Kailangan ba hanggang hindi na i-refer to sa plenary is andoon sila? Kay Angel. Ganun ba yung batas natin? Alam mo, patungkol dyan kay Angel, narinig natin sa hearing. Alam mo yung patungkol sa
narinig natin siguro hindi nila alam. Narinig ng ating mga kababayan during that inquiry. Sabi, uy, 10 days lang? Dapat di 10 days yan. narinig ko yun. Bakit ganun? Narinig Sino ko pala yun. kayo parang Grabe yun. Nahuli May kayo doon. nagmo-motion. Huli kayo doon. Ano May ito? May nagmo-motion na kasi magbigay tayo ng definite days, ilang araw. Meron, I think is Congressman ako po yata yun. Pero meron talaga, ewan ko sino yung mga nasa gilid-gilid na parang Hindi ko, pero malinaw yung narinig natin ng mga Sila Pilipino. na- Yeah. Mga Oo, ano yun, mga may gulong, may mga Southwero. nagbubulong. Yeah, grabe yun. Sige, Franco. Kaya, ayan, yung nangyaring inquiry na yun, naku, reaction po ng ating mga kababayan ay talaga namang ganito na ba ang mangyayari ngayon sa ating mga mambabatas, sa ating pinaka nire-respeto? Ganito tayo. Yun nga din yung malaking tanong sa akin. Actually, nung hindi ko naumpisahan yung inquiry kasi may activity ako sa time na ang nakikita ko kasi is si Ma'am Lorena eh. Tapos iniisip ko, bakit wala si Eric? So na-late pala ako, kaya ang ginawa ko, hinanap ko yung pinaka-preview. Yung unang-una pa lang, doon ako nag-direct yung tulog. So sa totoo lang, tinawagan ko agad si Eric. Sabi ko, brother, bakit wala ka doon sa inquiry? Medyo nagigisa si Ma'am Lorraine. Yung pala, naka-detain na siya, na-cite in contempt na siya. So ang ginawa ko, binalikan ko yung hindi ko napanood bago nagbalik ako doon sa pinakahuli na hanggang kay Ma'am Lorraine. So sabi ko, bakit? Anong kasalanan mo? Ganyan-ganyan. Bakit tulong? Bakit sila ang magkukulong sa'yo? May kaso ka ba? Yun agad yung inanuhan ko eh. Sabi niya, yun nga, medyo nagkaroon na ng struggle. Parang iba na kasi yung dating nung usapan. So pinanood ko, so nakita ko yung, alam mo, parang sabi ko, ito ba yung gusto nating peace, nation building with a whole of a nation approach? Ito ba yun? Parang ang layo, parang ibinabalik nila yung sitwasyon kung bakit mayroong nag-rebelde kasi ang gobyerno mismo, ang nilalayo niya yung loob niya sa tao. Sa ginawa nila kay Eric, parang uulit yung kasaysayan na dahil ikaw yung gobyerno, ikaw yung hierarchy, ikaw yung mataas kayo, sumunod. Hindi pwede yun. No, ang naglagay sa kanila dyan para patakbuhin mo ang gobyerno is yung taong bayan. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan ng mga karumal-dumal nga na ginagawa ng mga congressman na ito na talagang sakto lang na nangyari ito para sa susunod na election ay hindi na sila iboto at talagang matagal na sila sa kanilang mga posisyon at palitan na ito ng bagong mamamahala. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan, kilala natin si Kong Akop at bilib na bilib ang maraming netizen sa kanya, ngunit sa naging paglilitis nga kay Ka Eric at kay Dr. Lorin Badoy ay maraming nadismaya dahil mayroon nga daw maling-mali na ginawa si Congressman Akop. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.